Ilan ang mga Diyos? Iba't ibang relihiyon ang may iba't ibang sagot sa tanong na ilan ang mga Diyos. Ang mga relihiyong mayroong monotheistikong pananaw sa mundo ay naniniwalang iisa lamang ang tunay na Diyos. Pinahihintulutan ng mga polytheistic na relihiyon ang maraming Diyos. Walang alinlangan na itinuturo ng Biblia na iisa lamang ang Diyos at nilikha niya ang lahat ng bagay. Pinapanatili ang lahat ng bagay at makapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang Kristyanismo, Hudaismo at Islam ay ang tatlong pangunahing monotheistikong pananaw sa mundo na tumatanggap ng pagkakaroon ng isang Diyos lamang at walang iba. Bagamat sinasakop ng monotheismo ang realidad ng iba pang supernatural o espiritual na mga nilalang, hindi nito pinahihintulutan na sila ay tunay na mga Diyos. At tinatanggihan nito ang paniniwalang maaaring hamunin ng sinumang nilalang ang kapangyarihan na nag-iisang tunay na Diyos. Ang ateismo ay isang pananaw sa mundo na tumatanggi sa pagkakaroon ng Diyos, ang espiritual na mundo o anumang uri ng mga Diyos. Mula sa pananaw ng ateista, walang bagay bilang isang personal, banal na nilalang na nagdulot o lumikha ng anumang bahagi ng material na mundo. Ang polytheism ay isang pananaw sa mundo na naniniwala na higit sa isa o maraming mga may hangganan Diyos ang naroroon sa mundo. Maraming iba't ibang anyo ng polytheism. Sa ilan, ang lahat ng mga Diyos ay medyo pantay. Sa iba, ang mga Diyos ay napapailalim sa isang hierarchy. Kabilang sa mga halimbawa ng polytheistic na sistema ng paniniwala ang Hinduismo na nagtuturo ng pagkakaroon ng milyong-milyong Diyos. Ilang anyo ng Budismo, Taoismo, Shintoismo, Paganismo at Mormonismo. Karaniwang tinatanggihan ng mga Mormon ang klasipikasyong ito na nangangatwiran na isang Diyos lamang ang kanilang sinasamba. Magkagayunman, ang Mormonismo ay nag-endorso pa rin ng paniniwala sa hindi tiyak na bilang ng mga Diyos. Ang pantheism ay isang pananaw sa mundo na pinangahawakan ng karamihan sa mga Hindu, maraming Budista at iba pang relihiyon sa New Age. Sinasabi ng mga pantheista na ang Diyos ay lahat at nasa lahat. Siya ay tumatago sa lahat ng bagay, binubuo ng lahat ng bagay, kasama ang lahat ng bagay, at nakapaloob sa lahat ng bagay. Dahil walang umiiral bukod sa Diyos, ang lahat ng bagay sa ilang paraan ay nauugnay sa Diyos. Ang mundo ay Diyos, at ang Diyos ay ang mundo. Sa pantheismo, ang Diyos ay walang hanggan, ngunit hindi personal, lahat ay Diyos at Diyos ang lahat. Ang Islam, Hudaismo at Kristyanismo lamang, lahat ay nagtuturo ng pagkakaroon ng isahan, personal, pre-existent, self-existent, makapangyarihan sa lahat, soberano at walang hanggang Diyos. Sinasabi ng Hudyo at Kristiyanong kasulatan, walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauna at wala rin papalit. Isaiah 43:10, tingnan din sa Isaiah 44:6-8. Ngunit itinatakda ng Kristyanismo ang sarili na may natatanging pananaw sa kalikasan ng Diyos. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang triune. Ang nag-iisang Diyos ay umiiral sa tatlong magkakasamang persona. Magkakatulad na walang hanggan, magkakapantay na mga persona na may parehong kalikasan. Ang tatlong persona ng Trinity ay ang Diyos Ama, Juan 6:27, Roma 1:7, 1 Pedro 1:2, Diyos Anak, Juan 1:1-14, Roma 9:5, Colossus 2:9, Hebreo 1:8, 1 Juan 5:20, at ang Diyos na Espiritu Santo. Gawa 5:3-4, Marcos 1:10-11, 1 Korinto 3:16, 2 Korinto 13:14. Mahalaga ang maunawaan na ang doktrina ng Trinity ay hindi nagpapahiwatig ng tatlong Diyos. Malinaw sa Biblia na may isang Diyos, Deuteronomy 6:4, 1 Korinto 8:4, Galatia 3:20, 1 Timoteo 2:5, ngunit siya ay umiiral sa tatlong persona. Ang mga tao ay nag-isip para sa kanilang sarili ng maraming mga Diyos. Binigyan sila ng mga pangalan, nag-imbento ng kanilang mga imahe, at gumuhit ng detalyadong mga kwento ng kanilang mga gawa at kahinaan. Ngunit alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo, at alam nating ni isa lamang ang Diyos. 1 Korinto 8:4.
Ang napakaraming mga Diyos at Diyosa na dumating at nawala sa kasaysayan ng mundo ay walang iba kundi ang mga panggagaya sa isang tunay na namamahala. Ang panlilinlang ng demonyo ay nasa likod ng mga huwad na Diyos at kanilang mga Diyos-Diyosan, habang patuloy na inililigaw ni Satanas ang mga tao mula sa katotohanan. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Unang Korinto 10:20. Sinasabi ng Biblia na ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang soberanong may likha ng sansinukob. Isaiah 42:5, Efeso 1:11. Siya ay walang hanggan. Awit 90:2. Siya ay personal. Deuteronomy 34:10. Siya ay banal. Awit 99:3. Sinasabi ng Biblia na ang isang Diyos na ito ay nakakaalam ng lahat. Isaiah 46:10. Makapangyarihan sa lahat. Mateo 19:26. At naroroon sa lahat ng dako. Awit 139:7-10. Ang nag-iisang tunay na Diyos ay hindi nagbabago. Santiago 1:17. Pinatutunayan ng kasulatan ang pagkakaroon ng maraming huwad, tinatawag na mga Diyos. Deuteronomy 32:17. Ngunit wala sa mga huwad na ito ang nagtataglay ng hindi matatawaran na kahusayan ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang karapat-dapat sambahin, parangalan, at luwalhatiin. Pahayag 5:12. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.